paghupa ng baha, lumutang naman na ang mga bangkay sa Cebu. Kabilang sa mga namatay ang 10 kaanak ng isang padre de pamilya. Live mula sa Cebu City, nasa frontline ng balitang iyan si Dave Abuel. Dave, ano na ang sitwasyon dyan sa mga sandaling ito? Matapos na ang matinding baha, Perwisyo na ba? mga putik sa bahay ang pinaharap ng ilang residente. Bukod Sa mga nasirang sasakyan at bahay, ang pinakamasaklap yung mawalan ka ng mahal sa buhay. Isang padre de pamilya nga ang nagkwento sa atin kung paano ba siya nalagasan ng mga kaanak. Sa evacuation ng Barangay Bakayan sa Cebu City, nakausap ng News 5 si Tatay Jimmy Abatayo. Hindi niya napigilang maiyak nang ikwento ang trahedyang dinanas ng kanyang pamilya. 10 kaanak niya ang namatay habang 3 ang nawawala pa rin hanggang ngayon. Sakit, sir. Sakit yun. Mbut, nagmahay kay ko, sir. Sakit. Daghan. Ako yung nagpalaki sa kanila. Sakit. Kasi ako, nag-isa na lang. Wala na ako. Hindi ko ka mbut, puso ko din. Hindi na tanggap. Ayon kay Abatayo, mabilis tumaas ang tubig hanggang sa natrap sila sa second floor ng kanilang bahay. Sa kasamaang palad, biglang gumuho ang bahay at inanod silang lahat. Tanging si Abatayo lang ang nakaligtas. Kabilang sa mga namatay ang kanyang mga itinuturing na anak at apo, pati na ang kanyang misis. Be, ikaw be, pinangga ka ba mo? Grabe ka, pinangga na ko. Parihas ta, nagpangga na itong duha. Pero, iniwan ko ninyong lahat. Kayong lahat na iwan sa ako. Kabilang sila sa mahigit 70 namatay sa Bagyong Tino. Sa bayan naman ng Compostela sa Cebu Province, may mga bangkay ring nakahambalang sa mga kalsada. Inanod ng matinding baha, pati mga bahay winasak ng bagyo. Good morning mga kabady, nandito kami, naanod yung bahay namin. No? Nagkumpulan sa mga bubong ng bahay ang mga residenteng yan sa Mandaue City. Habang lubog sa rumaragas ang baha ang kalsada. Taas ng bahay, naanod yung tinitirahan namin. Ang ilan, nakapayong. Pero ang mga babaeng yan, whiteboard ang ginamit na panangga sa ulan. Sa pagsampa rin sa bubong nakaligtas ang pamilya ni Gwency Glidel Casas. Nagtalukbong sila ng trapal, panangga sa hangin at ulan. Isa sa kanila, nakayakap sa Santo Niño. Ang pamilya naman ni Esteban Roy sa Talisay, sa bubungan na rin muna nanatili. Pataas kasi ng pataas ang tubig sa kalsada. Sa drone video namang ito, kita ang mga sasakyang inanod ng baha. Nagpatong-patong at humambalang ang mga ito sa eskinita. Ang puting SUV na yan, nakasubsob ang nguso sa putikan. Meron ding mga sasakyang tumagilid. Bukod sa mga sasakyan, wasak-wasak din ang mga bahay. May mga natibag na pader. Nagkalat ang mga basura at nabalot naman ng putik ang mga bahay. Ang mga residente hindi alam kung paano magsisimulang muli. Sobrang hirap nga maglimas kahit gumamit ka ng pala, sobrang hirap. Yung mga appliances wala na putik na. Paano po kayo ngayon babangon? Ayun ang hindi ko alam. Pero God will provide. Cheryl Julius, base doon sa naging advisory ng Visayan Electric Company kaninang hapon o yun yung supplier ng kuryente dito sa Cebu City, more than 50% ng mga customer nila ay na-restore na yung supply ng kuryente. Ibig sabihin may mga lugar pa rin dito sa Cebu City na walang kuryente. Kaninang tanghali na pagbigyan tayo ng ilang residente dito sa Villa del Rio na makita yung sitwasyon sa kanilang mga bahay at nakita nga natin yung paglilimas nila ng putik. Regarding naman doon sa evacuation data sa evacuation center, sinubukan natin humingi ng panibagong datos sa mga otoridad pero hindi pa sila nakapagbigay ng panibagong datos. Ang sabi nila sa atin, meron naman ng mga residente ang umuwi na sa kanilang bahay matapos ngang gumanda yung panahon kaninang tanghali. Yan muna ang latest mula dito sa Cebu City. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Dave Abuel.